Good day mga kasons, welcome back na naman sa ating panibagong video ngayon. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako pala si Henry. Sa mga kasons, bali kukumpara natin yung laman ng ating Joson Earth 1.5 at saka yung ating Broadway VX20 dito. Actually, yung kada amplifier natin na ito, napakita na natin ito. So, mas maganda na ikumpara natin na magkasama yung ating dalawang amplifier na ito. So, bali clarify ko lang dito, no, wala tayong sinisiraan dito ng mga brand ng amplifiers. Nasa sa inyo pa rin yung decision ninyo. Dahil kayo rin naman yung gagastos anong klaseng amplifier yung bibilhin ninyo. So, unahin muna natin dito sa labas, no. So, sa kapal, magkasing kapal lang naman sila. So, halos magkaparehas lang yan mga idol, no. So, sa haba, mas mahaba lamang dito si BX20. Ayan, kung makikita ninyo. So, si Joson Earth naman, ganito siya kahaba. So, sa appearance naman ng harapan nila mga idol, ito siya, no. So, ayan, ito yung Joson Earth 1.5. Tapos yung ating Broadway VX20. So sa appearance naman ng likuran nila mga idol ng setup, ayan. Ito sa BX20 natin. Ito naman yung ating Joson Earth 1.5. Ito naman yung saksakan ni VX20. Tapos ito naman yung kay Joson Earth 1.5 natin. So sa kapal ng wire, mas makapal si VX20 dito kumpara sa ating Joson Earth 1.5. So sa wattage naman, mataas si Broadway BX20 natin. Dahil nasa 1,450 watts RMS yung Broadway BX20, 1,200 watts RMS naman si Joson Earth 1.5. So ngayon, buksan na natin yung ating mga amplifiers dito. So mga idol, ito yung laman ng ating Broadway BX20, tapos yung Joson Earth 1.5 natin. So mas mabuting ang binuksan natin sila ng sabay kasi ma-identify natin magkasing laki lang pala yung kanilang transformer dito. So ayan, no, makikita ninyo, magkasing laki lang mga idol dito sa live kung makikita. Sa video kasi dito, parang medyo mataas lamang dito si Joson Earth. Dito naman isa medyo nakalubog yung ating transformer ng Broadway VX20 natin. Pero sa laki, magkasing parehas lamang sila sa sizes nila dito. So ayan. Tapos yung kanilang taas, isa same lang din naman mga idol. So sa presyo, no, based sa online shop, no, si ano natin Joson Earth nasa 25,000 pesos. Si Broadway VX20 naman nakita ko sa Lazada nasa 30,000 pesos. So clear ko lang pala, no, yung BX20 na hawak ko, ito yung unang version. So hindi ko lang alam kung version 1 or version 2 ito. Pero yung BX20 ngayon na mga bago is iba na po yung laman niya. Mas pinalakas, mas pinaganda. So mga idol, una tayo dito sa Broadway VX20 natin. Meron siyang 36912 na kapasitor dito. So yung kada kapasitor is nasa 22,000 microfarad ito, tapos 100 volts. So dito naman sa kapasitor ng BX20 natin, makikita niyo may mga glue. Nilagyan ko lang yan ng glue tapos electrical tape. Kasi matatangkad yung kanyang kapasitor, napakahaba niya. So, nilagyan ko siya ng support para hindi siya maalog. So, ayan, ulitin lang natin. Broadway VX20, 22,000 microfarad, tapos nasa 100 volts yung kada kapasitor. Ito naman yung kapasitor ni Joson Earth 1.5, bali 12 piraso rin, same lang. Tapos yung kanyang value naman dito, bali 10,000 microfarad, tapos 100 volts din kada kapasitor. So mataas yung microfarad ng Broadway BX20 natin kumpara dito sa ating Joson Earth. So power transistor naman tayo mga idol. Bali Sham yung power transistor ni ano dito ni Joson Earth. So Sham 99 yan. So nasa 18 kada channel yung power transistor ni Joson Earth 1.5. So bilangin lang natin mga idol, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sham. So bali clear lang natin, no, Sham dito yan sa taas, meron din yang Sham dito sa baba. Power transistor naman tayo ni Broadway BX20 natin mga idol. So bali meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sham. So same lang din, Sham yan dito sa taas, Sham din yan sa baba. Pero meron pa siya ditong mga resistor kasi dito mga idol. So, sa mga expert, kayo na lang bahalang pag-explain sa ganitong setup ng ating Broadway BX20 dito. Sa mga kasans, ito yung power transformer ni Joson Earth. Makikita ninyo, nasa 122 volts yung ating Joson Earth 1.5 power transformer. BX20 naman natin, nasa 126 volts. So, mas mataas ng ilang voltahe yung ating Broadway VX20 dito. So, sa harapan niya naman, merong soft start si BX20 natin mga idol. Ayan, makikita ninyo. Ito siya. Tapos, si Joson Earth naman, ito lamang yung kulang niya dito, no? So, wala siyang soft start.
So ayun nga mga idol, yung ating simpleng pagpakita lamang sa laman ng ating dalawang malalakas na amplifier dito sa ngayon, no? So sa nahawakan ko yan. So okay naman yung mga amplifiers na ito. Sobra 1 taon na rin yung lumipas, hindi pa rin ito nasisira, walang diferensya. Same brand new pa rin yung performance ng ating mga power amplifier na ito. So ulitin ko, depende na lang yan sa inyo kung anong amplifier yung napupusuan ninyo. So mas mura lamang dito si ating Joson Earth 1.5 dahil nasa 25,000 ito. Si Broadway BX20 naman is nakita ko sa Lazada is nasa 30,000 yung presyo niya. So ulitin ko lamang, yung bagong Broadway BX20 ngayon, iba na po yung laman niya. Mas pinalakas, mas pinaganda po yung laman ng Broadway BX20. So pag bumili kayo ng ganitong klaseng amplifier, iba na po yung laman. Mas siksik pa yung laman niya. Nakita ko kasi sa online, mas maganda yung laman ng bagong Broadway BX20 kumpara sa BX20 na hinahawakan ko ngayon. Sa performance, wala akong masabi sa dalawang power amplifier na ito dahil napakalakas din naman talaga ng mga brand na ito, yung mga unit nila. Sa mga kasas, hanggang dito na lang muna yung video topic natin sa ngayon, no? So sa mga bago nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga kasounds.